Para sa Counsel for the Defense, Mr. Presiding Officer, just for clarity, ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zuleika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. The committee headed by Representative Joel Chua began investigating the Vice President and her people, even when Attorney Zuleika Lopez was being interviewed by the House Committee of Quadcom Committee, Your Honor. Even if she was answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to detain her in the Women's Correctional Facility, Your Honor. So, Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta. Yes, Your Honor. Before counsel Yes, Mr. Presiding responded answers, although he already answered in the affirmative, No, Your Honor. I was just referring to before. would like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness, which they can very well do so during their closing remarks. And when I allow him to speak by way of repartee to the peroration yesterday and discussion yesterday by counsel for the prosecution. But other than that, as agreed with some of the senator judges, we would try to limit the answers of the counsels for the parties. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan, no? Kay Senator Risa Ontiveros na nasupla na naman ni Senator Chis Escudero dito sa kanyang way of questioning, no? Dito sa defense lawyer ni VP Sara, kasi yung kanyang mga tanong ay sasagutin din po yan ng defense lawyer mga kababayan, at ito po yung iniiwasan, no, na mag-conclude, no, or parang conclusion na ng kaso dito sa impeachment trial ni VP Sara. Kasi tinatanong ni Risa Ontiveros kung yun ba daw yung dahilan ng pag-threat or doon sa threat ni VP Sara dahil sa pagka-contempt, no, kay Attorney Lopez doon sa Quadcom mga kababayan. At yun, okay lang ba daw or position ba daw ng defense counsel na okay lang yung pagbabanta, yung alleged ni VP Sara na threat, kung yung dahilan naman ay ganon, no, yung ginipit nga itong si Attorney Zuleika Lopez doon sa Quadcom at pinakontempt siya at ilipat pa doon sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong mga kababayan ng madaling araw. At yun nga po yung dahilan, no, na talagang galit na galit si VP Sara, no, dahil sa ginagawa nilang panggigipit dito mga kababayan. At pati yung abogado ay hindi man lang po pinasama
dito kay Attorney Lopez. At bukod pa dyan, syempre may dahilan pa si VP Sara, no, bakit galit na galit siya dito sa administration, kay PBBM, kay First Lady at kay former House Speaker. Kasi sinabi dito na may mga threats talaga kay VP Sara at sa family niya. Tiniktikan yung kanilang mga bahay sa Davao at dito sa Manila, at yung kanyang security na talagang pinagkatiwalaan niya ay tinanggal, no, pinull out, mga kababayan. So sa tingin ko may dahilan po si VP Sara na saan po nanggaling yung kanyang galit at itong kanyang mga statement laban dito sa mga taong ito, mga kababayan. At hindi lang po natin alam ito kasi si VP Sara ay mailap sa media, no? At hindi naman po siya araw-araw may press con. At ni vlogger nga walang nagka-cover sa kanya kasi ayaw niya, no? Kung saan-saan po siya magpunta ay wala pong nakakaalam, no? Malalaman lang natin pagdating niya doon kasi yung mga tao mismo yung nag-take ng video at nagpa-picture sa kanya, mga kababayan. Wala po siyang bitbit na mga media. Wherever she goes, walang media na nakabuntot sa kanya, no, mga kababayan. So ito po yung kay Senator Risa Hontiveros, consistent po siya dito sa pagiging pabida-bida na mali naman, nasupalpal na naman tuloy siya. 2.0 na naman to sa pagkasupalpal ngayon, mga kababayan, no. Sinabihan na sila kahapon na mag-iingat itong mga senator judges dito sa kailang mga tanong na hindi mag-prompt, no, or hindi magbigay ng conclusion dito sa ginagawang impeachment trial, kasi once nasagot po yan, siyempre sasagutin yan ng defense lawyer at by conclusion na rin, direkta silang sasabihin nila yan na yung tanong, kung ano yung tanong ni Riza, yun din po yung isagot, at siyempre ma-place po yan sa record, mailagay yan sa record, mga kababayan, at yun din po yung iniiwasan ni presiding judge or presiding officer, Senator Escudero, no? Kasi kahapon nga yung ginawa niya na nagkalat siya ay yun tuloy, nabigyan rin po yung kabila na bigyan ng pagkakataon na sumagot, no, para fair, kasi yung isa, yung sa prosecution kahapon, yung kanyang tanong doon na impeachable ba yung mga gano'n na ginawa ni VP Sara. At ayun, mga kababayan, nagwala rin po doon or pumalag nga dito si Senator Pia Cayetano rin, no, bilang abogada, at alam niya yung proseso dito, ay talagang nasabihan itong si Risa Hontiveros. And yet hanggang ngayon sa kailang pangatlong araw ng hearing ng impeachment trial ay ganun pa rin yung line of questioning ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Kaya sabi ko nga kahapon ay sana nahimik na lang siya, no, kung hindi siya sure dito sa kanyang mga tanong ay manahimik na lang siya, gayahin na lang niya si Lito Lapid, no, na tahimik lang, at least walang mali, no, walang mapuna yung public, kasi the more you talk, the more you commit mistakes, no, mga ganon. Kaya tahimik na lang sana kung wala namang or hindi siya sure dito sa kanyang mga question, no, kasi talagang mahirap po pangunahan yung impeachment trial, no. We still have long way to go dito sa impeachment trial na ito. It will run for 7 months, mga kabayan, hindi ko nagkakamali, no. And ngayon pa lang ay yung mga line of questioning ni Risa Hontiveros ay pang finale na, pang conclusion na. So yun po yung iningatan ng impeachment court, at lalo-lalo na dito kay presiding officer Senator Chis Escudero bilang abogado, alam niyo po ito. At yun nga ay nag-remind na naman siya dito sa mga senators, no, na be cautious dito sa kanilang mga tanong, either prosecution or either dito sa sa defense team, mga kababayan. Kasi syempre tinanong lang naman nila yung defense team, yung or yung prosecution, syempre sasagot yun, at it will be put on record naman kung ano po yung magiging dahilan or ano po yung magiging sagot nila. At hindi na po yun wala, mga kababayan, no, or although pa-strike nila yon. At since naka-live stream ito, so hindi na po nila mabura yun. Kung ano po yung magiging sabihin or ano po yung magiging sagot ng mga questions dito ni Risa, ay hindi na po siya mawala sa isipan ng mga publiko, kasi narinig na po nila yun, mga kababayan. At para sa akin ay tama naman po si Senator Chis Escudero, no, para maano talaga nila dito yung fairness at hindi sila mag-jump into conclusion, no, kasi tumatakbo pa itong investigation at malayong-malayo pa sa katapusan itong trial na ito. First article pa lang ito, or first ground pa lang itong tinatakan nila ngayon, itong grave threats, no, ni alleged ni VP Sara patungkol doon sa kay PBBM, kay First Lady Liza Araneta Marcos, at kay dating House Speaker Martin Romualdez, at ito naman talaga ay conditional, no, mga kaubayan, conditional threat. Kapag namatay si VP Sara,
At yun pa yung time na iyon. At they are not sure, no? Hindi pa na-establish ng prosecution din whether or not totoo talagang may kinontak na si VP Sara. At hindi naman po pala inimbestigahan din ng NBI ito mga kababayan, no? Ng cybercrime, no? Kung sino yung kausap ni VP Sara. Walang ganun. Doon lang po sila nag-base sa video ni VP Sara. So, hindi sila nag-dig deeper doon sa context na iyon. No? Hanggang doon lang pala sila sa salita na verbal na sinabi ni VP Sara doon sa online press con na iyon, no? Sa Zoom. At yun nga, mga kababayan, abangan natin sa sunod na mga araw pa kasi lalabas na naman sila ng iba pang mga witnesses, no? Sa Monday ulit mag-resume yung impeachment trial. At meron silang mga ipapresenta, no? 3 days lang kasi in a week yung kanilang yung impeachment trial. At sa Tuesday si Attorney Zulaika Lopez na mismo yung witness na ipapresenta ng prosecution, mga kababayan, no? At I heard kayo na si Matibag ay parang witness din yata ng prosecution. So abangan po natin yan. After next week siguro yan, mga kababayan, no? Ay papakita ay nila, ipapresenta nila yan si Matibag na invite director na bilang witness ng prosecution team. So ano pa masasabi nyo dito, mga kababayan, sa pangatlong araw ng impeachment trial kay VP Sara, no? At ito nga ngayon, itong kay Risa Ontiveros na naman siya, nasukla na naman siya ngayon ni Senator Presiding Officer Chis Escudero dahil dito sa kanyang way of questioning na resulta ng conclusion na naman dito, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.